Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nagdiriwang tayo ng misa sa pagsalubong sa bagong taon. Si Jesus ang tinutukoy ni San Juan Evangelista na ilaw. Ilaw na ipinagkaloob sa atin ng ating Amang nasa langit. Ipinakilala siya sa pamamagitan ng kanyang unang pagdating ng kanyang pagsilang, at siya ang tinaguriang prinsipe ng kapayapaan at pagbabago. Sa ating pagsisikap na makasunod sa kanya, kinakailangan nating magtiis at muling balikatin na dalhin ang liwanag na ito sa mundo. Tanggapin natin siyang muli sa ating mga puso't isipan upang sa pagsalubong natin sa bagong taon ay manatiling nakasindi ang ilaw na ito sa ating mga sarili na siyang magiging gabay at tanglaw sa buong taon. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambungad na atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakayag sa iyo, lahat ng nasa tangarin ay napapatig mo at walang lihim na naliliit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo, marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ibigin mo iyong panong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos ay ikaw na papalubang buong utusan at katuruan ng mga propeta. Magsilahod po ang pagsisihan natin ang ating mga pagkasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami nabisal sa iyo, Diyos na mapangyarihan, sa lahat ng mga santo sa isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakalitan naming gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, sa kawahan kami, at sa lahat ng mga santo,
May panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Awan ngayon mapangyarang Diyos, patawaran sa iyong mga kasalanan at magbayan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kailangan. Ang Panginoon ay sumaiyo. At sumainyo rin. Tayo manalangin. O Diyos, Ikaw ang liwanag at ang law sa amin sa araw-araw. Gawayan mo po kami, O Panginoon, upang mapuspos ng iyong kalakasan, upang mamuhay ayon sa iyong kalooban, upang pagdating sa araw ng pagbubo. Kami, O Diyos, makibahagi sa karyang ipinahanda ng Panginoong Amang Masarangit sa lahat ng kanyang mga pinagpala sapagkat ito'y gumawa at namuhay ayon sa kanyang kalooban. Aming binisinama sa aming panalangin ng iyong mga anak na nagpupuri at nagkalay ng pasalamat na lutigit sa Iturralde Adan Family. Nawa, O Diyos, ay patuloy mo kong pagpalain upang sa iyong Panginoon patuloy na mga pagbigod. Ang lahat ng ito ang dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buhay ng aring kasama mo na banal na Espiritu isang Diyos ngayon at magpagkailanman. Amen. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga portento. Sa ating patuloy na pakikiisa at pakikibahagi bilang sambahayan ng Diyos, ang kaligtasan ng tao ay may katiyakan kung ang bawat pananalig at pagdarasal ay kinakikitaan sa ating pag-ilos. Sapagkat si Jesus ang siyang ipinadala sa lupa upang ang paghahari niya
sanlibutan. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw ng mga Antikristo, kaya't alam na natin malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga tao ngayon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila. Kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagbumula sa katotohanan. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 21, sa unang talata hanggang talata 6. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit buwang sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya.
Makapiling nila ng palagay ng Diyos, at siya ay magiging Diyos nila. At papahitin niya ng kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay, at sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sino mang mauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang Banal Ebanghelyo na ayon kay San Mateo sa Kabanata 25, nagsimula sa 31 talata hanggang sa talata 40. Wala rin sa iyo, Sa iyo, Panginoong Jesucristo. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasamang lahat ng anghel at luklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong itibon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagpukod-pukurin niya tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halin kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at manirahan sa kariyang inihanda para sa inyo. Mula pa nang likhain ng salibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan.
Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaratan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinabi ko sa inyo na gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid ito. Ito'y sa akin inyong ginawa. At sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa aking mga sinumpa. Kayo'y pasapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga tumpon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y walang may suot at hindi ninyo pinarangtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinawala. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala nang may suot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesus Kristo.